nagugutom ako, Audrey. Ngayong umaga? Oo, gutom na ako. Kasi kapag may mga handaan o selebrasyon, hindi nawawala ang mga finger foods, yung mga desserts. Oo. So dahil dyan, isang couple lang nakaisip na magnegosyo ng food cart rental ng pang-party. Alamin natin ang kanilang kwento dito sa Negosyo Tayo. Ayon sa Department of Trade and Industry, tinatayang nasa mahigit 90% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas ang MSMEs. Nagpapatunay lamang na malaki ang ambag ng small businesses sa ating bansa. Kaya naman ngayong araw mga kanegosyo, isang food court business na naman ang aalamin natin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Ako po, I work in Makati as an accountant at a big telecoms company for around 13 years. Dalawang banks muna and then the telecom company doon ako tumagal. Bago ako naging contractor, namamasukan din po ako, Japanese company. And then, yun nga, after noon, 3 years ako ron, nag-decide kami magtayo ng business na lechon manok. Then eventually, hindi na po siya nag-work out. So we have to think of another business. And kasi nung time na yon meron din kami mga pinagdaan ng mga medyo mapapait. So naisip namin, gusto naman namin ng matamis. Ito yung pinaka-baby namin yung cotton candy. Cotton candy talaga. Oo, so that time, parang we spent for the machine, mga almost 20,000. That's for the cotton candy na. Nag-start kami ng ganon. And then, may mga clients nagtanong, may popcorn din ba kayo? So, unti-unti, may fries ba kayo? Ganyan. Eventually, kung ano po yung hinihingi ng client, yun binibigay po namin, basta kaya po. Unang-una, we make sure that we use quality products and raw materials. And also, ang bili namin lagi sa tao namin, kailangan friendly po sila. Kasi actually mayroong mga nagpo-food cart na parang masusungit or ano. Kasi actually may mga client na nagsasabi na ang gusto nila friendly yung mga tao. And also kailangan malinis po yung mga carts and yung mga food na sineserve po namin. Actually, kailangan pag gusto nyo pong magnegosyo, wag kayo magpatalo sa yung analysis paralysis, yung di ba, ang dami mong gustong isipin, baka ganito, baka ganito. Ang kailangan mo pong gawin talaga, umpisahan ninyo. Dahil pag di nyo umpisahan, hindi nyo po malalaman kung kaya ninyo or kaya ninyong mag-succeed. Kasi parang feeling ko mas matatakot ako kung hindi ko gagawin yung gusto kong gawin. Sa mundo ng negosyo, hindi lamang pera o kita ang mahalaga. Importante pong pahalagahan natin ang mga relasyong nabuo natin sa ating mga customers. Yan po ang pinakamahalagang advice ni Ms. Malu and Mr. Edward Hibeler. Ayan, sa susunod pong episode, another business tips na naman at business story, mga kanegosyo.